Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsususumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo ikikwento yung kalokohan ninyo. Diba? Isang maganda at mapagpalang araw sa inyo lahat. Samahan niyo ako, panoorin natin ang saloobin ni OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay sa ating mga ka-OFW, mga kababayan na sa ibang bansa na matitigas ang ulo, na tulad ng sabi niya, kahit na alam na ikapahamak ng isang OFW ay kanilang ginagawa pa rin. At sabi, nabanggit pa niya na hindi na alam kung paano nila tayo tutulungan kapag ni isang OFW ay gumawa ng kalokohan. At nabanggit din na hindi porket OFW ka, isang bayani, ay hindi na yan na ay yung lisensya para gumawa ng kalokohan. Samahan niyo ako at panoorin natin. Let's go. Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalokohan, nananadya na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila, utang na loob naman. Alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin, paano pa namin kayong pagsisilbihan. Ba? Mayroong pagpapanggap ng mga prostitute nandiyan sa Sharjah, tapos magugubang iti-tiktok nyo pa. Diba? Tapos, eto na naman, siyempre, ano pang gagawin natin? Diba? Sasakluluhan kayo. Yung iba, makikipag-away pa, pinagpipilitan mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsusumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo ikikwento yung kalokohan ninyo. Diba? Iba na pagtripan lang lumipad, tinignan lang kung ano meron doon, pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin, magpupumilit umuwi. Alam nyo, paano ko ba natin talaga kayong aasikasuhin? Recently, meron nag-shoplift sa Singapore. Ang rason sa akin, umamin naman, bakit kailangan pang imbestiga? Ano ba tayo? Di ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan nyo, pag kayo lumipad ng bansa, trabaho kayo dyan, para kayo ambasador ng ating bansa, Pilipinas. Yan ang nire-represent nyo. Yung ibang lahi, doon na nakikita yung mga kalakuhan ng mga ginagawa nyo. Akala na ganyan tayong lahat. Diba? Magbo-boyfriend, magpapabuntis, sa lugar na yan ay haram o bawal. Pagkatapos, kapag ka napahamak, kung ano nung sasabihin, kayo yung lagi mas matapang eh. Ako yung mga OFWs na matino, na nagtatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Hindi naman ho porke sinabing kayo ay bagong bayani. Lisensya yan para gumawa na kayo lahat ng gusto ninyo kahit mapapahamak. Diba? Hanggang saan nyo ba gustong pigain ang aming lakas para kayo ay pagsilbihan? Na umaabot na sa pang-aabuso ninyo ng inyong kalayaan para gawin ang lahat? Pagka napahamak, ito, sisisihin ng gobyerno. Utang na loob, kung yan lang naman ang gagawin nyo sa ibang bansa, huwag na kayo lumipad, utang na loob. Maawa kayo doon sa mga nadadamay ng OFW, maawa rin kayo doon sa mga dedicated na trabahador ng pamahalaan para kayo ay alalayan. Please naman, magtulong-tulong naman tayo. Kayo nga, yan na lang itutulong nyo. Huwag na kayong gumawa ng katarantaduhan pagka kayo napupunta sa ibang bansa. Huwag nyo naman bigyan ng ganyang kahihiyan yung bansa natin. Hindi naman natin may pagkakaila na ako bilang isang OFW ay nakikita ko rin yung mga pangyayaring ito. Marami. Tulad ng pagkasabi niya na nakipagrelasyon sa ibang lahi. Na even though makikita mo naman yung iba na parang may pamilya sa Pilipinas. Yung iba nakipagrelasyon tapos nabubuntis. Marami. Yung mga kapwa ko OFW, kahit sa man sulok ng mundo ay siguro makaka-relate kayo kung pag napanood nyo itong saloobin ni OWA Administrator Arnel Ignacio, dahil totoo yung pagkasabi niya yan. Yung mga malakas ng loob na mag-cross country tapos hindi naman kompleto ang papel, hindi dumaan sa tamang proseso, ay marami yan. Siguro, tulad ng sabi ko, bilang isang OFW dito sa gitnang silangan kasalukuyan dito sa bansang Kuwait, marami akong nakikita na totoo at tumpak yung mga sinabi ni OWA Administrator Arnel Ignacio. Pagkatapos, sabi nga niya, kapag nagka-problema ng isang OFW,
di rin alam ng gobyerno kung paano sila tutulungan. So, kaya mga OFW, sana maging responsable tayo bilang isang OFW. Mga sabi nga niya, kung ikaw ay lalabas sa ibang bansa at gagawa ka ng katarantaduhan, ay wag na lang. Wag mong bigyan ng kahihiyan yung mga ibang Pilipino OFW na gumagawa ng at patas. Kasi totoo yan. Marami nakikita natin bilang isang OFW. As my observation lang Pero siyempre hindi naman tayo pare-parehas ang pag-iisip, paniniwala, paninindigan. So sabi nga na, buhay ko to. Buhay nila yan. Kaso nga lang, tama nga naman si UWA Administrator Arnel Ignacio, kapag nagka-problema ay siyempre ano ang tatakbuhan nila? Sa gobyerno din. So of course government din ang tutulong sa kanila. Na yung pagkasabi naman ni Arnel Ignacio ay isang paalala lang naman yan, na sana maging responsable kang isang OFW. Yun nga, yung sinabi ni UWA Administrator Arnel Ignacio, ay totoo yan. Kumbaga, isang paalala lang sa ating mga OFW na maging responsable tayo, tulad ng sabi ko. At siyempre, nandito tayo sa ibang bansa para magtrabaho, para kumita, para sa ating pamilya. Pero, pa-comment below kung yung sinabi niya, yung naobserbahan ko rin, na mga ibang Pilipino, hindi naman lahat, mayroon din mangilan-ilan na tama ba yung sabi niya na yung iba malalakas ang loob na gumawa ng mga kalokohan, katarantaduhan. Pero pag nagka-problema, anong tatakbuhan? Yung gobyerno din natin. Kaya tulad ng sabi ko, isang paalala naman yan. Kaya mula sa ating mahal na UWA Administrator Arnel Ignacio. Pa-comment below kung pare-parehas tayo ng observation. So maraming salamat. Ito ay isang paalala again ni UWA Administrator Arnel Ignacio. Maraming salamat sa iyong pagsama. Ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel. Like, share, and subscribe. At kita-kits sa mga susunod kong videos.